Hello everyone! Hi guys! We're going home na talaga. So tapos na yung ating 15 days adventure. So 8 days tayo sa India and then 7 days sa Dubai. So in this episode, samahan nyo kami kasi ipapakita namin sa inyo yung magiging journey natin. Ito yung pinakamahabang flights na gagawin natin na direct. We're going to fly with Cebu Pacific. 9 hours going to Manila. So, yun yung pinaka-cheapest way. So, tignan natin kung kakayanin nyo yung ganong katagal na flight. Ipapakita namin sa inyo yung real journey. It's 12:43 pa lang. Wala pa nga dito yung flight natin. Yung flight natin ay 7:30 pa. And then, nakapag-check-in na tayo online. Hindi rin tayo pinapasok. Doon na mismo sa papuntang gate, departure gates. Kasi, maigpit sila. Papapasukin lang tayo 3 hours before our actual flight. So, hindi natin masyado ma-enjoy ang ating lounge. Kasi, for sure, sa pila pa lang mamaya, sa immigration pa lang, ubos na yung oras natin. So, carry lang yan. Kasi medyo maliit lang din pala yung airport dito sa Dubai. Pero in all fairness naman, organized naman siya. So guys, para makapunta kayo dito sa airport, kailangan nyo lang mag-Red Line Metro. Then baba kayo sa Terminal 1 station. Kasi dito guys sa airport natin, meron dito dalawang terminal. Terminal 1 tsaka Terminal 3. Yung Cebu Pacific, nasa Terminal 1 siya. Kaya dito kayo bumaba. And then sundan nyo lang, meron naman dong exit. Makikita nyo siya kaagad. Kaya hindi talaga siya nakakalito at all. So, ayan. So, ano bang gagawin natin? Chikahan muna tayo. Oo. So, dito pala chikahan na tayo para pagpasok natin sa loob, pakita na namin sa inyo yung airport lounge. Kasi sa totoo lang, excited din kami sa airport lounge. Kasi nga, Dubai, luxurious. So, iniisip namin na, baka syala-syala din yung lounge dito. So, yun titignan natin mamaya. But for now, hanap muna tayo ng pwesto para makapagchikahan na tayo. Itong food hall, sa taas. Ayan. So, meron daw dito McDonald's. So, kung on a budget tayo and mas safe, minsan kasi talaga fast food ang kinakainan natin. So, good thing na meron ditong McDonald's. Tignan natin yung waiting area dito. Malaki naman, in fairness. Kaunti lang yung kainan dito sa Terminal 1. So for sure, ang magiging choice natin dito if ever ay McDonald's. Hanap muna tayo ng upuan natin. Maganda rin ang view dito. Yung mga eroplano na rin yung view. Guys, after natin maghintay ng matagal-tagal, papunta na tayo sa lounge. Talagang pinaghandaan namin to. Hindi talaga kami gumastos. As in, burgers lang yung kinain natin. Para syempre, masulit natin yung lounge. And it's Dubai. We're expecting na yung lounge talaga rito, fabulosa, luxurious. Pero kailangan muna nating sumakay ng train going sa kabilang terminal. So dito medyo maliit lang tignan yung airport nila sa loob. Pero sa labas, ang laki ng pinaka-runway. And this is it. Isa sa mga excited kami. Ang lounge. Nandito tayo sa Marhaba. And this time, Marhaba naman sa Dubai. Diba? So usually, na-experience natin yung Marhaba sa NAIA Terminal 3 sa Manila. So ngayon nandito tayo sa Marhaba, Dubai. Mukhang pasok na sa banga si Enzo. Pasok Ano na, lang guys. hinanap sa'yo? Yung QR code lang. In-scan na nila guys yung QR code from Dragon Pass. At saka yung boarding pass, of course. So ayan, so yung ginamit natin ay Dragon Pass. Galing yan sa Security Bank na credit card. Ano yung Platinum. And then, every year kasi siya, nagre-replenish ng dalawa. So ngayon ay February. So ito na, nakapag-replenish na siya. Yung gagamitin ka agad natin yung isa na lang matitira. So tara na, tingnan natin yung foodang dito sa Marhaba, sa Dubai. We have found our spot.
And then ngayon naman, kuha na tayo ng fudang. Ito na yung fudang. Meron ditong salad. And then, merong fruits doon. Oh. Kuha tayo niyan. Oranges. And then, juices. May dito juices. May iba't ibang uri ng tinapay. Meron ditong alcoholic drinks o pulutan. At ang taray ng pulutan. Kasoy. May chips din dito. And then, nandito pa. Oh. Meron pa dito. Puro mga alcoholic drinks yata. Tonic water. Huwag kayong loloko-loko. Dito na tayo sa food. Merong rice. And then, ano to? Veggies. Macaroni. Baked mac. And then, ayan, meron dito. Ano nga tawag dyan? Biryani rice. Chicken biryani. Chicken biryani. Ay, ito mukhang masarap. Chicken din siya. Ayun siya. O chicken. Ito na lang guys. O ayun yung pangalan. And then, dito may lamb. And then spring roll. Ayoko niyang lamb. And then, ano na Green to? peas and meat soup. O, soup na to. And then, breads pa here. And then, eto, ano to? Ice cream? Delight in Wow, ice cream! Yay! Mango. Naku, si Enzo yata magiging happy. Ayan. With Arabic, ano siya? Coffee. And then, of course, coffee. Ano best? Happy ka na. Tara. Magko-coffee na siya. Nag-burger lang kasi kami. Kasi talagang ito talaga pinaghandaan namin, guys. So, ito na yung foodang natin. Ito yung sa akin, chicken, tapos Shanghai, kay Enzo, parang ganun din naman. And then meron siyang baked mac. At tapos ito, meron tayo itong muffin, saya. And then, soft drinks. Pero ang totoo, ang konti dito, no? Isa to sa pinakakonti na international na lounge na na-experience natin. Kasi nga, in-expect talaga namin, to be honest, bonggang-bongga. So, di ba dito nga kasi ang galing yung mahaba? Yes. Pero ayan, okay na yun. Diyos ko, free to guys. And then, eto, lahat to, makukuha nyo to kapag ka meron nga kayong credit cards na meron ganitong perks. Kaya kung meron kayong credit card, go lang, gamitin nyo lang siya. Basta, dapat gamitin nyo siya responsibly. Diba? Huwag tayong kapabaon sa utang. Gamitin lang natin yung perks. Kasi if ever, yes, hindi namin kayang bumayad ng 3,000 ha. So kung dalawa kami, 6,000 pesos. Diyos me. Hindi naman, alam mo, nandun lang kami sa labas naghihintay. So anyways, ayan. Lalaban lang namin to kasi mahaba yung flight natin. Although, nag-book din tayo or nag-add din tayo ng pagkain sa flight natin. Ipapakita namin sa inyo yan mamaya. This is it guys. Waiting na lang tayo sa ating boarding. Mga ilang minutes na lang? Mga 30 minutes? 30. Mga 30 minutes na lang magbo-board na tayo. Talagang nagkanda, busog-busog na kayo. Para sure na hindi naman tayo masyado magutom. Although, nag-book nga tayo or nag-add tayo ng meal. So, ganun pala dito, kapag mahaba pala yung flights, 2 meals pala yung pwede mong i-book. Yung isa doon nakalagay for dinner, and then yung isa naman, breakfast. So, syempre, first time natin, tinodo natin. Oo, noong una kasi sabi ko kay Enzo, wag na yung dinner. Kasi nga, magla-lounge naman. Pero sa totoo lang, ewan ko kung na-experience nyo to. Di ba may something sa atin, for example, yung katabi natin, 3 tayo dun sa isang row. Di ba yung dalawa halimbawa kumakain, tapos ikaw hindi ka kumakain. Minsan parang may something sa'yo na kahit gusto mo na mag-press release na busog ka. Or ano gagawin? Tulog na lang ako. Tulog lang. Uy, totoo yun, di ba? So, experience natin yung one time. Nagkahiwalay kami ng upuan ni Mel. Pares kami gitna. Pares, gilid namin kumakain. Sabi ko, Santiago, Oo, ako nagtulog-tulogan ako. Pero totoo, busog na busog naman kasi galing nga sa lounge. But anyways, so ayan, para lang din ma-experience natin. And then, pakita natin sa inyo. For sure, parang more or less pareho naman yung upuan. Kasi nakabiyahe naman na tayo ng ganong kalaking eroplano. Yung Japan, ganon. Yung Bangkok, yung Hong Kong.
So let's see, magsisimula na ang 9 hours natin. Carry to, the fact na kinaya namin yung train going to Laos ng 12 hours, kakayanin natin to. At guys, ito na. Boarding na tayo. See you, Philippines! See you, Abibi na tayo. Yay! Diyos ko. Ang hirap din talaga kapag ka nag-check-in kayo online, tapos wala kayong physical boarding pass. So kami naman, wala namang naging masyadong problema. Talagang in-update lang yung pass. Kasi kami, hindi na kami kumuha ng boarding pass dahil nga nakapag-check-in na tayo online. Pero may mga bansa pa rin talaga na naghahanap ng physical na boarding passes. So, mas maganda lang talaga mag-reprint or magpa-print ng boarding pass. Dito kasi walang chaos eh. Tara na. Magsisimula ng 9 hours flight journey natin. Carry yan. So, alam nyo na ang prayer. Siyempre dapat, hello po, ligtas tayo. At pangalawa, matsyempo tayo na walang katabi para mas komportable ang 9 hours flight natin. Hello! Ano na? Tara! May laptop to. Let's go! Tabi, laki ng plane, no? Tara. Ay, sorry po. Mag-pray lang tayo na wala tayong katabi. Charot! Titipid-tipid, tapos nagpipray na walang katabi. Yan na, lapit na tayo sa seat natin. Ayan na. Oo. Meron. Puno talaga siya. Okay, so ayan yun. Ang naghihiwalay lang naman sa amin ni Enzo, yung pinaka-aisle. Yung pathway. Pathway, yun lang naman. Parang magkatabi pa rin naman kami. Ang maganda na dito sa pwesto natin, at least, di ba? Kahit pa paano, nasa ano tayo, aisle. Ang pinakamahirap kasi nasa gitna. So, tingnan natin. Pakita namin sa inyo yung legroom. Pero ganun din naman, for sure, nakasakay na kayo sa ganitong plane. Guys, so, ito yung pinaka-legroom. Ay, mahirap pala yung sa akin. Kasi yung paa ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Dito. Pwede rin dito na lang. Para-paraan na lang tayo. Yan siya. Ayan. So, ibig sabihin, hindi pala pwedeng magulo rito sa upuan ko. Ipit na ipit yung paa. Diba? Kaya lang yan. Kaya natin to. This is it. Goodbye, Dubai na talaga tayo. Pero gusto muna namin sa inyo ipakita kung gaano kaganda ang Dubai kapag kagabi. Kasi di ba nung papunta dito, tanghali tayo. So ayan, nakikita nyo ba lahat ng mga buildings may ilaw. And then talagang kumukot-ikot dito. So dyan pa lang, mapapatunayan na natin kung gaano kaganda at kayaman ang Dubai. O nga pala, reminder lang sa mga nagtatanong, yung bang pabalik ng Pilipinas, kailangan pa rin natin ng e-travel? Ang sagot po, yes po, palabas at papasok ng Pilipinas, kailangan natin ng e-travel. So mag-fill out na kaagad kayo para hindi na kayo mismo sa airport mag-fill out. Lucky us! Nakalipat tayo ng upuan. Dito lang tayo sa dalawahan. Tapos nandito tayo sa pinakadulo. Actually, gustong-gusto na talaga namin i-book ni Enzo itong anong to, seat na to. Kaya lang, sa third party kasi tayo nag-book sa Agoda. And then, ang hirap niyang i-manage booking. So, hindi namin siya ma-book. And itong seat na to, nasa, magkano to? 1,650. 1,650. So, imagine niyo, nakatipid tayo ng 3,300. At saka diba, check diba natin online, available pa tong seat na to, guys. Available lagi. Pero tuwing hindi siya nagpo-push through tuwing ibubuk na namin siya. So anyways, lucky us, di ba? Ganun lang naman yan. Swertihan lang talaga. So kayo, kung meron naman kayong budget, i-book nyo na rin tong ganitong seat. Yung dalawa lang talaga kayo para mas komportable.
And eto na nga, here's our dinner. Beef adobo. Yung kanin niya, kaunti lang. Kaya kapag pakiramdam ko kapag totoong gutom na gutom kayo, medyo mabibitin. Pero meron naman yata, ano to, kamote or potato. Oo, potato. Pwede na rin siguro. Pero kami busog naman kami pa, kaya carry lang. Same thing with Enzo. Pareho kami ng order. Ito yung dinner natin. And then mamayang breakfast, maiiba yung kay Enzo. Kasi iniba niya order niya. And then may kasama na yung water. Ayan. So guys, nga pala, kasi nga diba sa third party tayo, sa Agoda tayo nag-book. So, nung nag-add na tayo ng meal, mas mahal na siya. Naka-HKD siya, hindi siya naka-peso. Kasi nga, Dubai to Manila. Hindi ko rin alam po bakit gano'n. So, ito, pumatak siya ng 550. Pero kung sa Manila kayo manggagaling or balikan, baka mas mura ng kaunti. That's why, yun yung gusto naman namin kapag ka Air Asia. Kasi yung Air Asia, 200 pesos lang yung food. And then, masarap din. Pero ito, first time natin ito matitikman. First time natin mag-beef adobo. Oh. Or kaya, first time lang natin nag-meal sa Cebu Pacific. Let's eat! Tikman na natin. Oo nga, no? First time pala namin nag-meal sa Cebu Pacific. Kasi nga, sa Air Asia mura eh. Ay, sinangag siya, in fairness. Masarap naman. In fairness, masarap naman. Natikman natin yung potato. Potato nga siya. Parang kanin din, walang lasa. So, pwede mo siyang iulam. Okay rin na to. Time check. 4 hours na tayo dito sa flight. Nagpatay na rin ng ilaw para nga makatulog ng komportable yung lahat. Kasama na nitong katabi ko. O diba? Sleeping Beauty. Ako naman, pag gantong mga panahon na hindi talaga ako inaantok o kaya para hindi ako mainip, ginagawa ko, nanonood ako ng Netflix series na dinlownload ko. Time check! 5 hours na tayo. Ginising na ako na Enzo kasi magsiserve na ng breakfast. Ito na yung breakfast ko. Umulit lang ako. Adobo pa rin akong beef. Na meron pa rin siya syempre yung potato and water. Sa Enzo nag-iba siya. Nag-chicken naman siya. And then veggies. Yung rice niya parang Java rice. And of course, may kasama ring water. So ito na yung ating pangalawang meal dito sa ating flight. Diba? May pamukbang pala tayo for this episode. Guys, pang 6 hours na natin. So, syempre, dapat stretch. Kaya actually maganda yung pwesto namin. Kasi dito, may malawak. Pwede kami mag-stretch. Diba? Nalagpasan na natin yung 6 hours. So, more or less, siguro mga 2 hours na lang to. Tapos nakadalawang kain na tayo. Nakadalawang kain. Pero if ever, kung uulitin namin to, siguro isa na lang. Baka yung breakfast lang. Kasi nga, nagla-lounge naman tayo. So, hindi pala natin kailangan ng dinner. Ayan. Diba? So far, so good naman. Kasi, parang gano'n din naman normal na flight. Ang kaibahan nga lang talaga, mas mahaba talaga to. 30 minutes before we land. Gusto nyo yun? Ang aga-aga. Na-imbiar na ko kayo sa kaardihan ko. So, ito na talaga. Pababa na tayo ng Manila. Thank you, Lord, for this flight. Super safe. See you, Bibi, in a while. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Ninoy Aquino International Airport. Local time now is 9 minutes before 8 in the morning, and there's a 4-hour time difference between United Arab Emirates and the Philippines. Touchdown Manila! Finally guys, nandito na tayo sa Pilipinas. Yes, and we have survived our 8 hours flight from Dubai. Grabe. 8 hours lang pala. So at least diba, akala kasi namin 9 hours, based na nababasa namin. So now, it's 8 hours lang.
And to be honest, ang smooth niya naman. Siguro nga una, maganda yung naging upuan Pwesto natin. natin, kaming dalawa lang. Kasi yung unang pwesto namin, imagine niyo ibang tao yung ka-shoulder to shoulder ninyo. So medyo nakakailang yun ha. So ganon. So yeah, yung legroom, same lang din naman sa kung ano yung eroplano talaga ng Cebu Pacific. So, isa-isahin natin, ano ba, kung kami papipiliin, magsi-Cebu Pacific pa ba ulit kami going to Dubai? So, ganito yan. Kung dadirect naman kayo Manila to Dubai, pakiramdam namin ha, kung 30K lang yung Emirates, mag-Emirates na kayo. Yun na. Kasi sa Emirates kasama na yung food and then kasama na din yung baggage allowance na 30 kilos. So kung halimbawa kami dalawa na yun, so tag 30 kilos kami. Nagkataon lang na wala kasi kaming baggage, kaya okay lang sa amin Cebu Pacific. Kasi kapag nag-Cebu Pacific kayo, babayad pa kayo ng separate na, tawag nito, Meal. na meals, babayad pa kayo ng baggage. So, more or less, konting-konti lang yung magiging difference. And then pagdating naman sa meal, yes, masarap naman yung meal, pero yung 500 pesos na meal, parang medyo mahal siya. Parang expensive Oo, naman. expensive siya. Kaya ang gawin nyo na lang, kung katulad namin yung magiging lipad ninyo, siguro yung dinner itulog nyo na lang kasi ano naman oras naman kasi talaga ng tulog yung ganong oras. Tapos yung breakfast na lang siguro talaga kayo kumain. Di ba nasabi nga natin, nakakain na naman tayo. Oo, kakain na naman. Kakatulog lang natin. Kakatulog lang, kakagising lang, tapos kain na naman. So, yun, in-experience lang natin yung first time. Ayan. So, yes, we have survived. So, kaya naman, kung talaga nagtitipid, minsan kasi nagsisale yung Dubai, minsan nasa 12K lang yan, balikan. So, kung 12K lang, tapos on a budget talaga kayo, i-grab nyo na yan. Kaya na kami, pwede rin naman ulit, basta magiging sale. Pero, ang question, babalik pa ba kami ng Dubai? Ito yung totoo ha. We fell in love with Dubai din. Alam niyo, sa totoo lang, isa yung Dubai sa mga bansa na ang bilis naming naka-adapt. Oo. Yung parang hindi kami nanibago. Pang local style ulit. No, kasi agad yung parang alam niyo yung first day pa lang namin, ano kaagad kami, parang alam na kaagad namin kung saan kakain, saan pupunta, saan namin gustong Paano tumambay, sasakay. paano sasakay. So gano'n siya, ang bilis namin nagatap, wala kaming takot na naramdaman. Yung sinasabi namin yung sa scam na pimples. Nung pangalawang araw na pangatlong araw, kapag dumadaan kami, pimples, sinasabi na namin, never mind. It's our Oo, second day. it's our second day. We knew it already. Chuchu. Oo, ganun. So yeah, so yung Dubai, ganun siya. Parang na-feel at home agad kami kasi yung area na napuntahan natin sa Dubai, hindi naman siya locals na locals pala. So ano talaga siya, yung mga nag-work nga talaga. So iba't ibang lahi din talaga. Kaya madali ka ring makaka-adjust, hindi mo ma-feel na hindi ka belong. Tapos ang babait pa ng mga Pakistani. Guys, ang tawag nga namin sa mga Pakistani, buddy. Buddy, tapos tawag nila minsan sa atin, pare. Pare, ang pogi mo. Ganun. So anyway, so yun siya. At saka diba, sabi diba natin, yung Dubai isa sa mga country na pauwi na tayo sa bigla tayong nalungkot. Nalulungkot pa rin kami, oo. Pero yun nga, the question is, babalik pa ba kami? Baka sa totoo lang ha, baka hindi na or sobrang matagalan. Bakit hindi? Or hindi na or baka matagalan? Kasi sa totoo lang, nagawa na namin lahat ng gusto namin gawin sa Dubai. Ito yung talagang isang lagarian lang, nagawa namin siya. Ang totoo nga, parang ito nga yung pinakamatagal natin sa isang city. Oo. 7 days. Nag-iisip kami, parang ito yata yung pinakamatagal natin, 7 days. So yan, nagawa na namin. So ano pa yung babalikan namin? So tignan natin in the future ha. Ang dami rin naman naming nakasalamuha na mga mababait na kabayan natin. Yung nakita nyo naman, yung sa perfume, ang bait nila. Tapos yung mga kababayan natin nakakasalubong namin somewhere. And of course, yung mga team authentic natin na nakasalubong namin, maraming salamat. Dumating na sa point na nawawala na kami ng pag-asa. Pero buti na lang, ang dami pa rin natin nakasalubong. And then, nung bandang huli na, nung nagkaroon na sila ng clue na pupunta tayo ng Dubai, ang dami nang nag-PM, gusto tayong ipasyal, ganyan, absent pa daw sila. So, sorry, siguro naman na ipaliwanag po namin ng maayos. Nahihiya po kasi kami na para lang maipasyal nyo kami, una gagastos na nga kayo kasi sagot daw nila. Tapos, absent pa kayo sa trabaho. Alam namin kung gaano kahirap yung kitain yung pera dyan sa Dubai. And then, ang mahal nung cost of living. So, sayang naman kung absent kayo. So, maraming salamat sa generosity ninyo doon sa invitation ninyo. Sa mga offers ninyo. Na-appreciate namin yan. Pero again, sobrang hiyang-hiya po kasi kami. So, doon sa mga nakasalubong namin na hindi naman pinlano, di ba? Nagkita-kita tayo. Sabi naman namin sa inyo Mas maganda yung hindi namin na plano, di ba? Oo, ganun na lang, bulaga. So, ayan. So, again,
if you have the budget and then gusto nyo talaga mag-travel sa Dubai, go for it. Ito yung isa sa pwede rin namin i-recommend na i-travel ninyo kapag nagsasawa na kayo dito sa, lagi natin pinag-travel na Southeast Asian Asia. countries. Go for Dubai, yung malayo-layong flight kasi maganda rin talaga yung Dubai, promise. Kaya lang kami nga, nagawa na namin lahat so baka matagalan. Kung meron pa po kayong questions, please comment down below or i-PM nyo lang po sa atin. So yung Cebu Pacific, yes, pwede nyo siyang itry. Basta o na budget kayo, Diyos ko, hindi na yun masama. Yung 8 hours, para lang din siyang imagine nyo lang ganito kasi meron kasi kaming nagle-layover. So ganun din naman, nasa aeroplano kami ng 4 hours, tapos magle-layover kami ng 3 hours, Lipat tapos na naman aeroplano ulit. naman ulit ng 4 hours. So parang same lang din naman. Ito nga mas mabilis pa kasi direct flight. Ayan, new series ulit yung kaabangan natin. Sana pa na-enjoy nyo po yung India and Dubai na series natin. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs sa Sa mang sulok ng mundo. Bye everyone! Mwah.